Dagupan City Mayor Fernandez napaiyak nang tanungin kung bakit mahal ito ang dagupan. Ang detalye ng balita mula kay Kaparlet More Brigera. Kaparlet? Hindi maiwasan ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez na mapaiyak sa simpleng tanong na kung bakit mahal niya ang dagupan. Maliban anya sa isinilang at lumaki siya sa dagupan, sinangkilik ng mga dagupenyo ang negosyo ng kanyang pamilya hanggang sa ito ay lumago kaya malaki ang utang na loob ng kanyang pamilya sa dagupan. Sunshine News Blast. I'm very grateful and my family, buong family. Kasi hindi naman ganun nagiging kalaki ang CSR without them. They patronize our store. Maliit pa. Until yung alam ko kasi yung hirap ng tatay ko. They patronize the small store. And then, when my father passed away, I started with the CSI. They continue to patronize the family business. Eh, kanino pa ako may utang na loob? Dagupan. Ayon pa kay Mayor Belen Fernandez, walang ibang hangad ang kanyang pamilya kundi ibalik sa dagupan ang utang na loob kaya nagdumit ang kanyang pamilya ng lupa para sa lungsod, ngunit niyasama ito ng ilan. Sunshine News Blast. Hindi na ako forever na maging mayor. Di ba? So, the family wanted something na para bang maiwan sa Dagupan City na sabihin natin, para makita nila yung utang na loob namin ay binabalik namin sa kanila. Yun lang naman. Wala nang iba, pero iniisipan nila kasi parati ng masama. Which is, never na nangyari sa isip namin yun. Yung sasabihin nila kung yayaman pa ako. Dagdag ni Mayor Belen Fernandez, masaya na siya sa kanyang buhay na makakain, makapasyal sa ibang bansa at makapag-aaral kung ano magandang gawin sa Dagupan at handang magsakripisyo para rito. Para kay Mayor Belen Fernandez, sobra ang pambabastos na natanggap niya sa nakaraang 3 taon na hindi nararapat para sa isang chief executive ng Dagupan, ngunit plano ng mag-alkalde na mag-iwan ng legasiya sa lungsod na maging isang model city ito ng bansa. Para sa Diyos at para sa Pilipinas kong mahal, kapartner Eletmor Brigera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, pagbitiw ni Benmali Vice Mayor Rosario sa kanyang katungkulan, napakababaw na dahilan ayon kay Mayor Merera. Ang detalye sa pagbabalik ni Kaparlet More Brigera. Kaparlet. Napakababaw lamang ang dahilan ng pagbitiw ni Benmali Vice Mayor Simplicio Rosario ayon kay Mayor Pedro Pet Merera. Pahayag ni Mayor Merera bilang public servant, dapat tayuan Vice Mayor Rosario ang pagmamahal ng taong bayan sa kanya. Kaya siya nailuklog bilang pangalawang alkalde ng bayan at hindi kung anuman ang nakikita sa mga kasamahan. Sunshine News Blast. Oh, eh bilang as a public servant, alam din niya, ayuan niya ang kanyang mismong pagmamahal ng taong bayan na siya ay binotong bilang vice mayor. Bakit ngayon sasabihin niya, dahil ba dyan, nilabanan niya. Eh kung ako nga, nilabanan ko ang kanyang sinasabi niyang differences eh. Pero nandito pa rin ako dahil alam ko, tayo ay naninilbihan hindi doon sa kung ano nakikita mo sa inyong kasamahan. Ang isipin mo, ang taong bayan. Hindi yung kung ano yung nakikita mo, hindi mo nilalabanan. Isipin mo, ikaw ay binoto ng taong bayan. Ngayon, iiwanan mo sila. Ganun-ganun lang ba? Dahil ang rason mo ay napakababaw? So, come on. Hindi naniniwala si Mayor Pet Merera sa dahilang irreconcilable differences, annulment ni Vice Mayor Rosario, kaya ito ay nagbitiw.
Naniniwala si Mayor Pete Merera na nagmula lamang sa pagmuni-muni ng Rosario kaya nabuo ang desisyon na mag-resign na lamang. Dapat, ang Mayor Pete Merera, ang isang public servant ay may political will na mananaig sa mga bagay na ipinaglalaban sa bayan, hindi yung iiwanan ang taong bayan na nagtitiwala sa kanyang panunungkulan dahil lamang sa isang napakababaw na dahilan. Para sa Diyos at para sa Pilipinas kong mahal, kapartner, Iletmore Rivera, kapartner mo, Balit at Serbi. Sunshine News Flash. Dagdag pambalita, coordination meeting on the Learning Hub for Enhanced Revitalized Nutrition Project ng NC Region 1 matagumpay na idinaos. Ang detalye mula kay Kapar Lerna Hernandez. Kapar Lerna. Yes, kapartner, matagumpay na idinaos ng National Nutrition Council Region 1, NNCR1, ang coordination meeting on the Learning Hub for Enhanced and Revitalized Nutrition o LEARN sa bayan ng Baknotan nitong May 16, 2025. Layunin na aktibidad ang masinsinang pagsusuri sa kalagayan ng LEARN topic outlines, learning sessions, LG Re-Entry Plan para sa lalong epektibong pagpapatupad ng mga programang pang-nutrisyon sa lokal na antas. Pinangunahan ang programa ng LEARN LGU Secretariat kasama ang AVP and NNC Secretarial. Tinalakay ni Kendall Pilgrim Gatan, OIC ng ANC Region 1 ang status ng mga hakbang ng LEARN LGU sa Baknotan kabilang ang draft ng Memorandum of Agreement o MOA. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, partner mo sa balita at service. Sunshine News. Iba pang balita, mga grupo ng mga isda sa CAR at Region 1 sumailalim sa Business and Values Trading sa La Union. Alamin natin yan kay Kapar Sheila Balog. Marshila. Lumahok ang 14 organisasyon ng mga mangingisda mula sa Cordillera Administrative Region o CAR at Region 1 sa 3 araw na pagsasanay sa business management from values formation na ginanap sa nakaraang May 7 hanggang May 9, 2025 sa San Juan, La Union. Layunin ng pagsasanay na pagtibayin ang kaalaman at kasanayan ng mga grupo na mangingisda para sa inaprobahang livelihood sub-project sa ilalim ng Food for Project Sub-Component 2.1 ng Marlin. Pinati naman ni Heidi Palma, Assistant Technical Coordinator ng RPIUC, ang mga nasabing grupo matapos aprobahan ang kanilang sub-project para ito ay mapunduhan. Natapos na nasabing aktibidad sa isang wrap-up session kung saan ang mga partisipante ay nagbahagi ng kanilang opinyon at ng kanilang pangako na gamitin ang kanilang natutunan para sa operasyon ng kanilang proyekto at organisasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa balita at service. Sunshine News Flash. Samantala, Alaminos City, naglunsad ang Operation Tuli sa 6 na araw. Ang detalye ng balita, ihahatid ni Kapar Bien Bergabinya. Kapar Bien? Yes, good morning kapartner. Ilunsad ng Alaminos LGU ang Operation Tuli sa pumuno ni Mayor Arth Brian Celeste o magitan ng City Health Office na pinangasiwaan ni Dr. Victoria Carambas para sa kabataang Alaminos. 6 na araw ang inilaan ng Alaminos para sa Operation Tuli kung saan una na ginanap ito nakaraang May 16 at May 18. Gaganapin sa May 24 ang susunod Operation Tuli na matatagpuan sa City Health Office sa second floor building. Gaganapin naman sa Don Leopoldo Season Convention Center right wing ang Operation Tuli para sa May 25, May 31 at June 7. Para sa mga kabataang nais mag-avail sa nasabing libreng health service ay maaaring magpunta sa nabanggit na venue at pet shop. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumati si Jen Vergabina, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Flash. Samantala, pagdagdag ng bed capacity ng R1MC sa 1,500, inaprobahan ng Malacanang. Alamin natin ang detalye ng balitang yan kay Kapar Lerna Hernandez. Kapar Lerna. Inaprubahan na ang pagdagdag ng bed capacity ng Region 1 Medical Center R1MC sa Dagupan City mula sa 600. Ito'y maging 1,500 matapos lagdaan ni PBBM ang Republic Act 12203. Ayon sa nasabing batas,
i-upgrade na ang kasalukuyang professional healthcare services para tapatan ang pagtaas ng bed capacity. Ibibilang din ng Department of Health o DOH ang subsidy program para suportahan ang capital outlay requirements para sa pagpapabuti ng pasilidad. Ngayon naman, kay Regional Director Paula Paz M. Soyonko, napagpanahon ang pagpasa ng RA 12203 dahil nadidiriwang ang R1MC sa centennial anniversary nito ngayong taon. Dahil sa publiko, ang RA 12203 nitong Mayo 14 at nailathala sa official gazette or sa iba't ibang mga biyard. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Para sa detalye ng ating Balita Regional, mga magsasaka ng watermelon sa Ilocos Norte kumita ng 9 milyong kita sa loob ng 2 buwan. Alamin natin yan kay Kabarbien Bergabinya. Kabarbien. Masayang ipinagdiwang ng mga magsasaka ng watermelon ang kanilang katagumpayan matapos kumita ng pinagsamang kita ng 9 milyong pisong 2 buwan lamang matapos anihin ang kanilang produkto. Ayon sa presidente ng Zanjera Casilia Irrigators Association na si Freddie Mark Bagausan, malaking dahilan ng kanilang katagumpayan ang clustered farming program ng pamahalaan. Sa nasabing programa, ipinagsama nito ang resources ng 73 magsasaka at binigyan ang mga ito ng 1.6 milyong pisong halaga ng agricultural inputs. Bago panihin ang mga pananim ay nakipag-ugnayan na ang asosasyon sa mga bayan mula sa Metro Manila, sa mga kalapit na probinsya ng Cagayan, Tuguegarao, Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga at Pangasinan. Para sa Diyos sa Pilipinos, kumahal si Jen Vergabinya, kapartner mo sa balita at servisyo. Halos 3 truck na campaign material sinakot sa buong Kamaynilaan. Ang detalye mula kay Kabar Jason Rubrico. Matapos ang May 12 elections, tone-toneladang campaign materials ang nabaklas ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa loob ng 2 araw. Mula May 13 hanggang 14, halos 3 truck o katumbas ng 11.18 tons ng campaign posters at tarpaulins ang nahakot sa buong Kamaynilaan. Batay sa datos ng ahensya, pinakamaraming campaign materials ang nahakot sa lungsod ng Maynila. Iniipon muna ang lahat ng nahakot na campaign materials sa Ortigas base ng MMDA. Ang ilan sa mga ito ay binibigay sa mga lokal na pamahalaan para mapakinabangan at gawing hollow blocks o eco bricks. Nakikipag-ugnayan na rin ang MMDA sa COMELEC upang maipamahagi ang iba pang nakuhang materyales sa mga organisasyong gaya ng Bureau of Jail Management and Penology, Eco Waste Coalition at Tahanang Walang Hagdan kung saan ginagawa itong mga eco bags. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Samantala, Philippine Army handa na para sa BARM elections. Ang detalye mula kay Kabar Carlo de la Peña. Handa na ang Philippine Army na magbigay seguridad sa nalalapit na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa darating na Oktubre 13. Ito ang inihayag ni Philippine Army Commanding Lieutenant General Roy Galido kasabay ng pagkilala sa naging ambag ng mga sundalo sa midterm elections nitong Mayo 12. Sa isang payag, sinabi ni Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala na handa ng Army para magbigay ng seguridad sa mga bayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa darating na halalan. Binigyan diin pa ng Philippine Army na nakaposisyon na ang kanilang mga tropa upang tumulong sa pagbibigay seguridad sa mga voting center, paghahatid ng mga election materials sa malalayo at delikadong lugar at pagprotekta sa mga election personnel sa mga hotspot area bilang suporta sa PNP at COMELEC. Pinuri naman ng pamunuan ng Army ang profesionalismo ng mga tropa at ang mahigpit nilang pagsunod sa pagiging non-partisan na nila'y susi sa maayos at mapayapang halalan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SM9 News. Dagdag pambalita, 170 LGU sinampahan ng kaso ng ARTA
sa ombudsman dahil sa kabiguang magpatupad ng e-boss. Ang detalye ng balitang yan mula kay Hannah Jane Sancho. Ilan ininunsyo ng Anti-Red Tape Authority o ARTA na mahigit 130 local government units ang kakasuhan sa kabiguang sumunod sa e-boss system. Sa isang televised briefing, sinabi ni ARTA Director General Secretary Ernesto Perez na 431 LGUs ang pinadalhan ng notices to explain dahil wala pa silang e-boss. Sa tala noong May 6, mahigit 130 sa kanila ang hindi tumugon. Dahil dito, nagpasya ang ARTA na ituloy ang pagsasampa ng kaso. Ngunit ayon kay Perez, may 14 LGUs ang humabol sa pagsunod, kaya't nabawasan ang bilang ng mga kasong isinampa. Noong May 9 naman, 117 LGUs na lang ang tuluyang sinampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Ito po, nais ko po talagang pahalagahan na ayaw po nating kasuhan ang ating mga kasama sa gobyerno. Kaya lang para po talaga tayo malaman na tayo po'y sumusunod sa batas at magbigay tayo ng example. Wala po tayong alternative kundi pailan sila ng demanda. Umaasa naman ang ARTA na sana matutong tumupad ang mga lokal na pamahalaan sa mga tungkulin nila na dapat gawin. Patuloy naman ang kanilang gagawing investigasyon sa mga LGU na hindi pa rin sumusunod na magpatupad ng e-boss. At hopefully po sana yung mga hindi pa rin nakakapagtupad at dapat malaman nila na yung ating gobyerno ay seryoso. Pag mayroon po tayong sinabi, ay tutuparin po natin. Kagaya po ng aking sinabi, we will continue to investigate and file charges against those violating the law. Ang e-boss ay isang online platform na layong pabilisin at pasimplihin ang proseso ng pagkuha ng business permits at licenses pamamagitan ng centralized system para sa mga serbisyo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Mahigit 10,000 job slot para sa mga Pilipino bubuksan sa Czech Republic. Ang detalye mula kay Daniel Paulite. Kasabay nito ay sasagawa rin ang isang job fair para sa mga Pilipinong interesadong magtrabaho sa Czech Republic. Nakatakda itong ganapin sa susunod na linggo. Sa darating na May 21 hanggang May 22, idaraos ang Philippine-Czech Republic Friendship Week sa DMW Building sa Mandaluyong City. Layon ng aktibidad na itaguyod ang ligtas, makatao at legal na migrasyon para sa mga manggagawang Pilipino patungong Czech Republic. Sa pulong nitong Webes sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at Czech Republic, binigyan diin ang kahalagahan ng shared responsibility sa tagumpay ng pagtutulungan lalo na sa pagpapalaganap ng kulturang Czech sa mga Pilipino. Ayon sa Department of Migrant Workers, isa sa mga tampok ng selebrasyon ay ang job fair na eksklusibo para sa mga employer mula sa Czech Republic. Gaganapin ito sa Robinson's Galleria sa Ortigas sa May 21. 8 recruitment agencies mula sa Pilipinas ang lalahok. Dala ang mga aprobadong job orders mula sa mga kumpanyang Czech. Kabilang sa mga trabahong iniaalok ay mula sa sektor ng construction tulad ng welders, plumbers, machine operators at assembly workers. May mga oportunidad din sa hospitality sector para sa mga receptionist, housekeepers at iba pa. Ang Czech Republic po ay nag-allot ng pinakamaraming slots para sa foreign workers para sa mga Pilipino, amounting to more than 10,000, actually 10,500 slots para sa Pilipino. Tayo po ang number 1 sa dami po ng binigay nilang slots para po sa kanilang mga foreign labor needs para po sa Czech Republic. Sa ngayon, tinatayang nasa 9,000 na mga Pilipinong nagtatrabaho sa Czech Republic. Patunay na lumalawak na partnership sa pagitan ng dalawang bansa sa larangan ng paggawa. Sa pagtutulungan ng DMW at Czech Embassy, umaasa ang pamahalaan na mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng ligtas at dekalidad na oportunidad sa abroad, kasabay ng pagpapalitan ng kultura at pagpapalalim ng bilateral ties ng dalawang bansa. Samantala, dayaan sa eleksyon 2025, disenyo na. Ayon yan sa isang political blogger. Ang detalye ng balita mula naman kay kapartner Carlo de la Peña. Itong eleksyon na to, ang dayaan sa eleksyon 2025 is cheating by design.
it is cheating by design. Yan ang mabigat na akusasyon ng political vlogger na si Joey Cruz kaugnay sa naging resulta ng halalan. Aniya, tila planado at sistematikong isinagawa ang pandaraya sa halalan upang mapanatili ang tinatawag niyang acceptable perception sa naging resulta kahit pa may mga halatang irregularidad. Whatever cheating that they do here, they do it in such a way na yung magiging resulta is going to be so palatable na, oh sige, feeling natin medayaan, pero meron naman kaming 5 pumasok na manok so tanggapin na lang namin to. Yan yung yan yung kanilang yan yung kanilang panlaban. Oo. Doon, yan yung shield na ginawa nila doon sa kanilang cheating na pinagagagawa. Isa sa mga isyong binigyan diin ni Cruz ay ang overvoting o ang hindi pagtutugma ng dami ng boto sa aktwal na bilang ng mga botante. Dagdag pa niya, ito ay sapat na dahilan upang questionin ang integridad ng buong eleksyon. And itong dayaan na to, if this is proven, if this is not explained by COMELEC, I think the election should be nullified because this is enough to really change the course of the entire election. So, COMELEC has something to, they really have to do a lot of explaining here kung bakit merong ganyang kalaki na overvoting ngayong election na to. Batay sa Section 31 ng Republic Act 9369, nakasaad na dapat isinasabay ang manual reading at tallying ng mga balota sa automated count bilang paraan upang tiyakin ang transparency, accuracy at tiwala ng publiko sa halalan. Sa ilalim ng batas, kahit gumagamit ng vote counting machines o VCMs, obligasyon pa rin ng mga miyembro ng Electoral Board na magsagawa ng manual count sa harap ng publiko at poll watchers. Ngunit sa nakaraang mga eleksyon, marami sa mga botante ang nagsabing hindi ito mahigpit na naipatutupad ng COMELEC dahilan ng panawagan ngayon na isang mas malawak na manual recount kahit pa nagsagawa na ng random manual audit sa piling lugar. Hindi rin anya sapat ang audit na ito upang masiguro ang integridad ng eleksyon. Any explanation of COMELEC would not be enough unless they are going to be checked by a third party. A lot of people are calling for the manual voting. A lot of people are calling for recount. So this is a massive disenfranchisement on the part of COMELEC. And it cannot be. How can you say that the result is acceptable? I mean, the 12th senator received around 13 million. Mas marami pa yung disenfranchised vote. Yeah. Kaysa dun sa number 12 na naka-receive ng boto. So, kung meron man siguro tayong hindi dapat bitawan dito sa mga irregularidad ngayong eleksyon na to, it is this area, the overvote. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Sports News Blast. Stephen Curry, positibo pa rin sa hinaharap na Golden State Warriors at Daniel Quezon, kabilang sa Forbes Asia's 30 Under 30. Alamin natin yan kay RJ Perez. Nananatiling positibo si Golden State Warriors star Stephen Curry sa kabila ng pagkatalo ng kanilang koponan sa playoff kontra Minnesota Timberwolves kamakailan lang. Hindi na nakalaro si Curry sa huling 4 na laban dahil sa injury. Pero ang kanyang pahayag nitong Huwebes, sinabi niyang naniniwala pa rin siyang may tsansa pa ang Warriors na magkampiyon sa susunod pang mga laban sa hinaharap. Ayon kay Curry, ang magandang performance ng koponan sa huling bahagi ng season, lalo na matapos ang pagdating ni Jimmy Butler, ay patunay na kaya pa nilang magpagsabayan. Ngayong off-season, balak pa ni Curry na magpahinga muna at mag-recover para makabalik ng mas malakas sa susunod na season. Samantala ay tila magkakaroon na naman ng panibagong karangalan pagdating sa chess ang bansa. Kabilang sa Forbes Asia's 30 Under 30 si Daniel Quezon na tinaguriang chess underkind mula sa Pilipinas. Naging dahilan ang pagkilala sa kanya ng prestihiyosong parangal ang pagiging kampyon ni Quezon sa iba't ibang torneo ng chess. Nagsimula ang kanyang pamamayagpag sa Philippine Chess mula pa noong 2021 at nanalo sa Asia Plus Age Group Chess Championship noong 2023. Nanalo si Quezon sa Hanoi Grandmaster Chess Tournament nitong March 2024 at naging Grandmaster siya sa edad ng 20 matapos niyang talunin si Igor Efimov sa FIDE Chess Olympiad sa Hungary nitong September 2024. Ang FIDE rating naman ni Quezon ay sa 2461 sa Standard Chess, 2317 sa Rapid at 2394 sa Blitz. Si Quezon na kinilala bilang ika-17 Grandmaster
Pilipinas ay mula sa Dasmariñas, Cavite. Bagamat kinilala siya sa kanyang mga tagumpay sa larangan ng chess, ang kanyang maagang pagsimula at mga tagumpay sa chess ay nagpapahiwatig ng matibay na suporta mula sa kanyang pamilya. And this is RJ Perez, your Citizen Sports correspondent para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Showbiz News Blast. Supilam Star tampok sa Final Destination Bloodlines at The One maglalabas ng special music video para sa kantang Ano Ba Talaga Tayo? Ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Sigrid Castañeda. Sina Caitlin Santa Juana at Tio Briones ang bibida sa Final Destination Bloodlines, ang pinakabagong installment ng kilabot na horror franchise na Final Destination. Para kay Caitlin, isang Filipino-Canadian childhood dream come true ang pagganap bilang Stephanie, isang matalino ngunit problemadong estudyante na ginugulo ng mga bangungot na tila ba nagiging totoo. Ang twist, kailangan niyang harapin ang madilim na kapalaran sa tulong ng kanyang lola na si Iris. Buhay at kamatayan ang nakataya sa bawat desisyong kanyang gagawin. Makakasama rin niya ang kapwa Pinoy na si Tio Briones na gaganap bilang kanyang nakababatang kapatid. Anak siya ng veteranong aktor na si John Briones. Sa pelikula, hindi lang talento ni Tio ang napansin, kundi pati ang lalim ng koneksyon ng kanilang karakter bilang magkapatid. Sa direksyon ni Adam Stein at Zach Lipovsky, mas emosyonal ang take ng Bloodlines. May halong takot, puso at koneksyon ng pamilya. Ayon kay Caitlin, ang kulturang Pilipino ay nakasentro sa pamilya. Kaya pag may isang nagtagumpay, buong komunidad ang nagdiriwang. Ramdam niya ang mensaheng ito sa buong pelikula. Para kay Tio, malaking karangalan ang marepresenta ang Pilipinas sa isang global franchise. We're not just actors, we bring our roots with us, ani Briones. Ang Final Destination Bloodlines ay hindi lang patungkol sa brutal na kamatayan. Ito'y kwento ng pamilya, sakripisyo at pagsubok na lampas sa kamatayan. Kaya kung fan ka ng franchise, get ready for a deeper, darker, and more Filipino take on Destiny. Suportahan natin ang ating mga kababayan sa Hollywood. Samantala, balik jam ang Pinoy pop rock band na The Hawans. Ilalabas na nila ngayong gabi, May 16, ang isang special short film music video para sa kanilang bagong single na Ano Ba Talaga Tayo? At ito'y kasabay ng kanilang jam gig alas 9 ng gabi. Ang music video ay pagbibidahan ng love team na sina Miles Ocampo bilang Ari at Elijah Canlas bilang Joms. Tiyak na aabangan ito ng kanilang fans lalo't may hugot ang kanta. Nag-ugat sa Bulacan, unti-unting sumikat ang The Hawans dahil sa kanilang makabuluhang musika. Ngayong taon, ipinagdiriwang nila ang kanilang 10th anniversary, kaya't espesyal ang gabing ito, hindi lang para sa banda, kundi pati na rin sa kanilang loyal supporters. Gustong makisaya ng live? Bisitahin ang theoneofficial.com para sa ticket details. Sigrid Castañeda, ang iyong citizen correspondent, bringing you the latest showbiz chika. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quibloy. Ang kaaway ay maaaring dumating na parang baha, ngunit ang Panginoong Diyos sa langit ay magtataas ng pamantayan laban sa kaaway. At yan na po ang nakalap na balita ng DZRD 981 SMNI Radio at SMNI News Door to Zone News Center ngayong araw ng Lunes, ikalabing siyam na araw ng Mayo taong 2025. Good morning kay Greg O, kay Lando at saka kay Onyang. O sige na nga, pati si Ate Lerna. Magandang umaga sa inyo. At syempre, advance happy birthday kay Tita Rosie or kay Mother Rosie. Congratulations. Ay, good morning pala kay Attorney BGP at Attorney Paayahay. Good morning po sa inyo. Third day, magandang umaga. At kay Attorney Valles ng Dagupan City.